Tinamaan sila Yuji, Yuta at Rika ng pinakamalakas na cutting technique ni Sukuna. Yan nga ang isa sa nakakagulat na pangyayaring naganap sa chapter 251 ng Jujutsu Kaisen. Pero hindi lamang ito ang dapat nyong abangan sa kabanatang ito, sapagkat makikita muli natin dito si Megumi Fushiguro at si Maki Zenin, ang dalawa sa pinakatalentadong sorcerers ng kwento. Huwag kayo bibitiw sa panonood hanggang dulo, sapagkat masasaksihan nyo ang isa sa pinakamadugong kabanata ng Jujutsu Kaisen. Nagumpisa ang chapter 251 sa parte kung saan natapos ang nakaraang kabanata. Natamaan si Sukuna ng cleave na kinopya ni Yuta. Habang hawak ang katana ng binata, tinanong ng King of Curses sa kanyang isipan kung kailan nagawa ni Yuta na kopyahin ang kanyang sariling teknik. Maaaring nahalata ni Yuta ang pagkagulat ng katunggali, kaya nagsalita siya sa pagkasabi na ang huling daliri ni Sukuna ay hindi nakuha ng King of Curses. Waring naintindihan ito ni Sukuna sapagkat sinabi niya na kinain ng kanyang mga kalaban ang huli niyang daliri. Kung ating matatandaan, nabanggit noon ni Megumi na isa lamang sa 1,000,000 tao ang pwedeng mabuhay matapos kainin ng daliri ni Sukuna. Ibig sabihin, hindi si Yuta ang kumain nito. Sinabi din noon na matapos mabuhay ng King of Curses sa katawan ni Yuji, lahat ng daliri na kinain ng mga cursed spirits ay nagpabago sa anyo nila para maging finger bearer. Bilang ang mga daliri ng King of Curses ay isang cursed object na humahawak sa piraso ng kanyang kaluluwa. Sa madaling salita, malaki ang tsansa na nagdalawang isip sila Yuta kung ipapakain nila kay Rika ang daliri ni Sukuna sapagkat maaaring maging finger bearer ang cursed spirit. Kung naniniwala si Sukuna na kinain nga ng kanyang mga kalaban ng daliri, maaaring totoo ito. Ang tanong ngayon ay sino sa mga sorcerers ang gumawa nito? Pinagpatuloy ni Yuji ang pag-atake sa pamamagitan ng pagsuntok sa panga ni Sukuna. Napatingala ang King of Curses pero nanatili ang kanyang ngiti sa mukha. Sinundan ito ni Yuta ng pagbira sa tiyan ng kalaban. Pagkatapos ay hinawakan ni Yuji ang ulo ni Sukuna at iniumpog ito sa tuhod niya. Parang hindi ito ininda ng King of Curses sapagkat inakbayan pa nito si Yuji habang nakatawa at inalapat ang isa niya pang kamay sa tiyan ng binata. Unti-unting hiniwa ni Sukuna ang katawan ni Yuji habang nakatulala ito sa kanya. Sa puntong ito, makikita natin na parang may kakaiba na sa lakas ni Sukuna sapagkat noong unang beses niyang ginawa ito kay Yuji, mabilis niyang natapyas ang tagiliran ng binata. Pero ngayon, parang hindi niya agad napinsala ang ating bida. Hindi pumayag si Yuji na maulit ni Sukuna ang pagbutas sa kanyang tiyan, kaya dinuraan niya ito ng dugo sa mukha. Aksyong labis na ikinagulat ni Sukuna sapagkat maaaring sa buong buhay niya, ngayon pa lamang siya naduraan sa pagbumuka. Kung ating mapapansin, ang dugong ibinuga ni Yuji sa kanyang bibig ay sobrang dami kaysa sa simpleng dura. Parang may kung anong ginawa ang ating bida para makapagpakawala siya ng ganito kadaming dugo. Sumugod muli si Yuta para suntukin ang nagulat na si Sukuna. Sinubukan ng King of Curses na harangan ng pag-atake, pero posibleng dahil sa dering-deri pa rin siya sa dugong ibinuga ni Yuji, nakalusot ang suntok ni Yuta at tinamaan muli siya sa panga. Nagawa ni Yuji na makawala sa pag-akbay ni Sukuna. Masyado siyang determinado na tapusin na ang lahat ngayon, sapagkat ito na lamang ang kanilang huling tsansa na tulunin si Sukuna at iligtas si Megumi. Paulit-ulit na sinabi ni Yuji na kailangan niyang pagalingin ang kanyang sarili. Ang palaging pagkasabi ni Yuji na ito na lamang ang kanilang huling tsansa ay nagpapakita na nasa hangganan na sila ng kanilang plano. Ibig sabihin, wala nang kakalaban kay Sukuna at talo na sila sa oras na hindi nila mapatay ang King of Curses sa loob ng Domine Expansion. Matapos magbitaw ng suntok si Yuta at magbuga ng dugo si Yuji, si Rika naman ang kumilos sa pamamagitan ng paghawak sa paa ni Sukuna para ihagis ito. Bumulusok ang King of Curses sa ere, kaya sinalubong siya ni Yuji sa pamamagitan ng isang malakas na tadyak sa kanyang dibdib. Makikita natin dito ang lakas ng isang Rika sa pakikipaglaban sapagkat madali lamang sa kanya ang pagbalibag sa mga dambuhalang nilalang katulad ng ginawa niya sa ibang mga cursed spirits sa kwento. Sinabi ni Sukuna na ang kanyang cursed energy output at ang kontrol niya sa katawan ni Megumi ay humihina na. Maaaring dahil nakikita niya na malalagay siya sa alanganin kapag hindi siya lumaban, pinalano niyang itigil ang paggamit sa hollow wicker basket sa pamamagitan ng paghiwalay sa kanyang dalawang kamay. Handa si Sukuna na saluhin ang Shuri technique ng Domine Expansion para makapagbitaw lamang ng World Cutting Slash o ang paghiwang kayang hatiin ang mundo. Ang desisyon ng King of Curses na gamitin ang World Cutting Slash ay nagpapakita na tinuturing niya na sila Yuta at Yuji bilang kasing panganib nila Gojo at Kashimo, ang dalawang sorcerers na pinaslang ni Sukuna sa pamamagitan ng malakas na paghiwang ito.
Napansin ng ating mga bida ang gagawin ng kalaban, kaya agad hinawakan ni Yuji ang isang kamay ni Sukuna sa baba. Si Rika naman ay hinawakan ng dalawang kamay ni Sukuna sa taas, at si Yuta naman ay lumapit sa harapan ng King of Curses upang atakihin muli ito. Ang pagharap ng tatlo laban kay Sukuna ay nagpapatunay na mas epektibo talaga na madaming sorcerers ang sabay-sabay na umatake sa isang katunggaling may dalawang bibig, 4 na kamay at 4 na mata, sapagkat makakatulong ang kanilang bilang upang matapatan ng bintahe na meron si Sukuna sa kanyang katawan. Ipinasok ni Yuta ang kanyang kamay sa bibig ni Sukuna na nasa tiyan. Pagkatapos ay may hinatak siyang kung anong bagay mula sa loob. Ang bagay na ito ay walang iba kundi ang pangalawang dila ni Sukuna. Waring nasaktan ng King of Curses sa ginawang ito ng binata sapagkat ginamit niya ang kanyang isang kamay upang makapagpakawala ng cutting technique patungo sa mukha ni Yuta. Kung ating maaalala, ang paglikha ng chants at handseals ay ginagawa upang magamit ang ilang curse techniques o di kaya naman ay para mas mapalakas ang kanilang mga pag-atake. Ito ang dahilan kaya sa simula pa lamang ng kanilang laban, gumagawa si Yuta ng paraan upang panatilihing nakasara o hindi nagagamit ang bibig ni Sukuna sa tiyan. Maaaring naisip ng binata na mas madaling gawin ito kumpara sa pagputol sa dalawang braso ng King of Curses. Nadaplisan si Yuta ng paghiwang pinakawalan ni Sukuna. Agad pinaghilom ng binata ang sugat na natamo gamit ang kanyang reverse curse technique. Sinabi ni Yuta na hindi niya hahayaang mabitawan ng King of Curses ang World Cutting Slash. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng isang muling cleave na hindi naharangan ng King of Curses dahil hawak ni Yuji at Rika ang kanyang mga kamay. Tumama ang cleave ni Yuta sa pisngi ng King of Curses kaya napunit ito at lumabas ang ngipin ni Sukuna kahit hindi siya ngumiti. Ang sugat sa pisngi ng King of Curses ay halos kapareho ng sugat na nakuha ni Yuji sa laban niya noon kay Mahito. Nagpapakita ito ng koneksyon ng dalawang sorcerers kahit nabubuhay na sila sa magkaibang katawan. Gumanti si Sukuna sa pamamagitan ng pagpapaulan ng cutting techniques kay Yuta. Matapos matamaan ang pag-atake, napansin ni Yuta na humihina na ang cutting techniques ni Sukuna. Kaya, walang takot na nagbitaw muli ng cleave ang binata. Nanlaki ang mata ni Sukuna sapagkat kasabay ng pag-atake ni Yuta ay biglang sumabog ang kanang mukha ng King of Curses. Naisip niya na ang dahilan nito ay dahil sa dugo na ibinuga sa kanya ni Yuji. Sinabi ko sa inyo noon sa aking teorya na kinain ni Yuji ang 6 niyang kapatid na death painting. Dahil dito, nakuha ng ating bida ang kapangyarihan ng mga cursed womb. Ito ang rason kaya nagbago ang kamay ni Yuji. Ang dahilan kung bakit bigla siyang nagkaroon ng reverse cursed energy at ang rason kung bakit marunong siyang gumamit ng blood manipulation. Pinasabog ni Yuji ang mukha ni Sukuna gamit ang dugo, kakayahang halos kapareho ng meron sila Kichizu. Dulot ng bigla ang pagsabog ng dugo sa kanyang mukha, hindi na iwasan ni Sukuna ang cleave ni Yuta. Naging dahilan para maputol ang kanyang natitirang braso na hindi hawak ng kanyang mga kalaban. Ano kayang pakiramdam ni Sukuna ngayon na ang curse technique na ginagamit niya para pagputol-putulin ng katawan ng kanyang mga biktima ay pumutol din sa sarili niyang kamay matapos gamitin laban sa kanya? Lumipat ang mga pahina ng kabanata sa eksena na naganap sa nakalipas. Dito, makikita natin sila Yuji, Yuta, Maki, Choso at Hana na nagpaplano kung paano nila ililigtas si Megumi. Sinabi ni Yuji na nalaman niya sa mga sinulat ni Yuki na ang kaluluwa ay maaaring bahagyang magsama pero hindi kailanman ito magiging isa. Dahil sa katotohanan ito, sigurado si Yuji na maililigtas niya si Megumi. Matatandaan na sa chapter 220, ibinigay ni Choso sa kanyang kapatid ang research records about the soul ni Yuki na inihabilin sa kanya bago mamatay ang babae. Nang marinig si Yuji, sinabi ni Hana na magiging magandang kombinasyon ng kakayahan ni Yuji na pinsalayan ng kaluluwa ni Sukuna sa Jacob's Ladder na Angel sapagkat maaari muna nilang wasakin ang koneksyon ng kaluluwa ni Sukuna sa katawan ni Megumi saka sila gagamit ang Jacob's Ladder. Ang sinabing ito ni Hana ang nagpapaliwanag kung bakit hindi pa rin tinatamaan si Sukuna ng sure hit technique ng true and authentic love ni Yuta kahit hindi na gumagamit si Sukuna ng hollow wicker basket. Hinihintay muna nila Yuji na tuluyang nakahiwalay ang kaluluwa ni Sukuna sa katawan ni Megumi bago ito patamaan ng Jacob's Ladder. Bumalik ang kabanata sa kasalukuyan, makikita natin si Sukuna na hindi pa rin makapigla sa pagkakahawak nila Yuji at Rika para siyang isang preso na malapit ng bitayin. Sa harapan nila, makikita si Yuta na gumawa ng isang hand sign at nagpasimula ng isang maximum output technique. Ito ang Jacob's Ladder. Nagliwanag ang kapaligiran. Naglabasan ng mga maliliit na anghel at may bumagsak na linya ng liwanag mula sa kalangitan
diretso kay Sukuna. Noong natamaan ng King of Forces ng Jacob's Ladder, hindi nagawa nila Hana at Angel na mapaslang ang kaluluwa ni Sukuna. Ganun pa man, napahina nila ito ng bahagya. Animoy natusta ngayon ng King of Forces dahil sa lakas ng abilidad, pero hindi nagpakakampante ang ating mga bida, kaya patuloy na hinawakan ni Rika ang dalawang kamay ni Sukuna. Sinaksak naman ni Yuta ang braso ng kanilang kalaban gamit ng katana, at hinanda naman ni Yuji ang kanyang kamao para atakihin ng King of Forces. Sinabi ng ating bida ang mga salitang, "Gising na Fushiguro," sabay suntok sa tiyan ni Sukuna. Ayon sa kabanata, tama sila Yuji at Yuta sa estado ng kaluluwa ng King of Forces, at tumpak din sila sa kanilang mga kalkulasyon sa pagliligtas sa kanilang kaibigan. Pero may isang problema, at ito ay ang kawalan ni Megumi na kagustuhang ipagpatuloy ang kanyang buhay. Napunta si Yuji sa isang lugar kung saan niya nakita ang nakasalampak na katawan ni Megumi. Nakadapa ito, nakasarado ang mga kamay, at nakatago ang mukha. Paulit-ulit itong sinasabi ang mga salitang tama na, tumigil ka na, tama na. Maaaring ang mga salitang binigkas ni Megumi ay ang kanyang kasagutan sa pakikipaglaban ni Yuji para sa kanya. Gusto niyang patigilin na si Yuji sa pagising sa kanya, sa pagligtas sa kanya, at sa pag-alis sa kanya mula sa kadilimang kinaroroonan. Maaaring pinili ni Megumi na purusahan ang kanyang sarili dahil sa matinding kalungkutan na nararamdaman. Wala na siyang babalikan sa kanyang buhay, sapagkat namatay na ang nag-iisang dahilan kung bakit siya nabubuhay. Lumipat ang pahina sa eksena kung saan may nagbibigkas ng isang pamilyar na chance. Ito ang Dragon Scales. Sunod ay ang Repulsion. At ang huli ay ang Twin Falling Stars. Pagkatapos nito ay ang pag-ataking may pangalan na Dismantle. Si Sukuna, pinakawala na ang paghiwang kayang hatiin ng mundo. At ikinalulungkot kong sabihin na tinamaan nito sila Yuji, Yuta at Rika. Nagtalsikan ng mga katawan ng tatlo mula sa paligid ni Sukuna, habang ang barrier ng True and Authentic Love ay unti-unti nang nababasag. Nagpapakita na ang gumagamit ito ay maaaring nasa kritikal na sitwasyon o tuluyan ng nasawi. Ang pagkawasak ng Domin expansion ni Yuta ang pinaka nagpapahiwatig na napuruhan sila. Hindi malinaw sa kabanata kung gaano kalalim ang kanilang mga tinamong sugat, pero sa anggulong ito, makikita natin na tumugos talaga ang malakas na pag-atake sa ating mga bida. May dalawang posibilidad akong nakikita kung paano sila makakaligtas mula sa ataking ito. Una, pwedeng idahilan ng kwento na nanghina si Sukuna dahil sa Jacob's Ladder, kaya hindi niya nabitawan ang kinakailangang lakas para sa World Cutting Slash. Pangalawa, maaaring bago pa mapakawalan ni Sukuna ang pag-atake, nagawa ni Yuji na makumbinsi si Megumi na lumaban at pagbayarin si Sukuna. Maaaring hindi gumagalaw ang oras sa lugar kung nasaan ang kaluluwa ni Megumi at Yuji, kaya pwede nating paniwalaan na napakiusapan ng ating bida ang kanyang kaibigan na pigilan si Sukuna. Napuruhan ng King of Forces ang tatlo niyang kalaban, subalit imbis na magbunyi dahil sa kanyang kalamangan, nanlaki bigla ang mata ni Sukuna dahil may kung anong bagay siyang naramdaman sa kanyang dibdib. Nang tiningnan niya ito, kanyang nakita ang isang espadang nakatarak sa kanyang katawan mula sa likuran. Nilingon ni Sukuna ang pinanggalingan ng pag-atake, at dito niya nasilayan ang babaeng sorcerer na si Maki Zenin. Hawak ang Split Soul Katana. Ayon sa kabanata, ang pag-ataking binitawan ni Maki ay hindi espesyal at pangkaraniwan lamang, kaya dapat ay naiwasan nito ni Sukuna. Ang pangyayaring ito ay maaaring dulot ng panghihina ni Sukuna dahil sa pagkalaban kanila Yuji, Yuta at Rika. Maaaring dahil din sa kawalan ni Maki ng cursed energy sa katawan, hindi siya naramdaman ni Sukuna kaya naatake niya ito ng hindi namamalayan. Kapareho ito ng pagsaksak ni Toji Fushiguro kay Gojo noong nasa loob sila ng barrier sa Jujutsu High. At maaaring dahil din sa walang cursed energy ang katawan ni Maki, nagawa niyang makapasok sa Domin expansion ni Yuta ng palihim. Sa huling pahina ng chapter 251, makikita si Maki na nakikipagtitigan sa nakangiting si Sukuna. Paano niya kaya kakalabanin ng isang halimaw na hindi napigilan ng malalakas na pag-atake, hindi natalo ng sangkatarbang curse technique, at hindi napatay ng mga suntok na kayang puminsala sa kaluluwa? Kung paano kakalabanin ni Maki si Sukuna ay malalaman natin sa mga susunod na kabanata ng Jujutsu Kaisen.